Magandang umaga mga kaibigan. So, ito nga, nandito ako ngayon sa Tabuk City at bala kong mag-rebranding. So, ngayon ang gagawin ko ng content instead of food reviews is gagawa na ako mismo ng sarili kong cooking videos at siguro tutorial. At ang bala ko ngayon is magluluto ako kung ano man yung nandoon sa ref ko or kung ano yung mabibili ko sa store namin dito sa Tabuk City, Kalinga. So, sa halagang tingnan ko muna kung product ko. 120 pesos. Tignan natin kung ano yung mga meron sa store natin at pagkatapos nun, lulutuin natin sa bayan. Kaya tara na. Dahil nauuso na ngayon ang mga hindi kagwapuhan na nagluluto na kagaya ni Nuray, baka naman. Yun susubukan na natin ngayon na magluto naman kung ano ang meron dito sa ref namin. At try nating maglabas ng siguro yung pagkain na at yung masarap na pang-ulam kahit ano man ang nandoon sa ref natin. So, ngayon titignan natin kung ano yung nandoon sa ref at disclaimer, hindi ganun karamihan ngayon kasi medyo gipit ang situation natin dito ngayon. At yun, iluluto natin kung ano man ang mga merong ingredients dito sa akin. Hindi man kasi kagaya ni Nung Ray na pang professional yung kitchen niya. Pagpasensyahan nyo na kung ano ang meron dito sa akin at itatry lang natin na mag-create ng maayos-ayos na pagkain. So tara, tignan natin. Ito ang aming ref. Tingnan natin. Dito sa taas yung meron is yung cornetto ni Mrs. Tapos Tito. Yun, ang unang protein natin na lulutuin, paan ng manok. Lagyan natin siya dito sa lababo. Then ano pa ba? Ito lang yung mga apple, cheese na paubos, kamatis, yun, soju. Yun, soju. Pwede natin siguro siya ihalo dun sa sauce na pang glaze. Meron tayo dito naman sa lalagyan ng mga condiments. Meron tayong oyster sauce na iba't ibang klase, Good Life, and Likom Key, Hershey's, and liquid seasoning.
Tapos dahil mahilig si daddy tsaka si misis ko ng kumain ng mahang, to sili, chili paste. Yan. Pasensya na kung magulo tsaka madumi yung ref, yan. Gamit tayo ngayon ng liquid seasoning at oyster sauce. Mas masarap tong liquid para sa akin. Punta naman tayo ngayon doon sa palagyanan ng mga spices at kahit ano dito. Kuha tayo ng asin, sibuyas, at bawang. Lagyan natin siya dito sa lalagyanan. Tignan natin. Actually, gamit tayo ng konting MSG. Hindi mo siguro masama. Tapos, paminta. Gamit tayo ng sugar at pineapple tidbits. Hello, Grainy. Hello, Grainy. Pakit siya. Madami kaming aso dito, guys. Sa pakit siya. Nagpapakit, oh. Nakatihaya. Hi, Grainy. Hello, Grainy. Tuta. Cute, pakit. So, kunin natin yung binili natin kanina na ano to? Wombok tsaka sayote. Yan yung pineapple juice at sugar. So that's basically it. Ito pala isa pa nating ref. Tingnan natin kung anong laman. Walang laman. Pasensya. Yun, chicken, no? Gamit tayo ng chicken din. Chicken powder. Chicken bouillon cubes. So ito yung mga nakita ko na ingredients dito sa bahay ngayon. At iti-try natin lutuin. Pasensya nyo na yung mga magulong gamit kasi pag-ayos. Ito, so yan. Ito lahat sila. Ito lang actually ang meron sa akin ngayon. Tapos main na protein natin is yung paa ng manok. So tara, i-prepare natin. Gagamit tayo ng chopping board at knife. Pasensya na rin kung hindi ako kagaya ni Ninong Ray na professional chef. Pero I'll do my best kung ano yung pagluluto ko. So una natin gagawin is i-prepare natin yung mga ingredients. So yun nga no, tapos na akong mag-prepare ngayon ng mga gagamitin ko sa pagluluto. Nahati-hati ko na yung wombok. Medyo linakihan ko na yung hiwa ko kasi tawag dito. Mas masarap siya para sa akin kung medyo malaki yung hiwa. Mas masarap pag mas malaki yung hiwa kasi pag maliliit madudurog yung wombok. Then itong sayote medyo so yun nga no, namatay yung medyo namatay yung gimbala ko kanina kaya medyo na So ito yung hiniwa ko na sayote, medyo linakihan ko kasi pag ang sayote kasi linuluto mo may tendency kasi siyang mawala yung tubig niya sa loob kasi medyo matubig yung loob niya at yun lumiliit siya kaya linakihan ko na yung frozen na paa ng manok. Ito, pakita ko sa inyo. So yan siya guys, pinatow out ko muna siya at hinugasan pero actually hugas na siya pinababad ko lang para matanggal yung ice niya. So yun, nakahanda na ako, magluto na tayo. Yun nga, mag-upisa tayo magluto ngayon at ang binabala kong lutuin ngayon is yung i-adobo ko muna yung paa ng manok. Tsaka pag na-adobo na siya ng very very light, tsaka ko na siya i-fry mamaya. By the way, ang bala ko parang lutuin dun sa vegetables is yung simple lang natin na chop suey. Yung wala siyang halong karne o ano pa man. Parang kumbaga igigisa ko lang siya dun sa
with oyster sauce and liquid seasoning, tsaka paminta. Yun lang. So sa isang maliit na kaldero, magpapainit tayo ng mantika at unahin natin ilagay yung bawang, tapos maglagay tayo ng sibuyas. Halo-halo lang. Konting sibuyas tsaka bawang lang. By the way, may iba tayong paraan ng pagluluto ng adobo, pero ito sa akin, ganitong style ko ng adobo, huwag kayong mag-judge. Pero okay lang. Ngayon, ilagay nyo na ang paa ng manok. At para hindi masayang ang oras natin, magluto tayo dun sa kabilang paglutuan. Gamit tayo ng kasaring kawali. Sa natin, painitin muna ang palayok. Ang tip lang dito sa pagluluto ng paa ng manok is huwag sobrang taas yung apoy kasi magkakandalabog siya at hindi na kaaya-aya pag yung ito yung siniprito na siya. Kaya yun. Halo-halo lang ng konti. Hindi ko pa... Para sa akin, mas ganun ang style ko ng pagluluto eh. Hindi pa sobrang init yung mantika, pero mainit na yung palayok. Ilalagay ko na agad yung sibuyas para... Okay. Dito lang sila. Nagaling na lang natin. Yun nga, sabi ko nga, ilalagay ko na agad yung sibuyas para hindi siya medyo masusunog yung sibuyas at magtatranslucent lang siya. Ang pagbasehan mo kasi ng luto na ang sibuyas is kapag translucent na siya. Either kung white onion siya na gamitin mo o yung purple onion. So yun. Medyo malapit nang maluto yung sibuyas. Ngayon, ang gagawin natin na susunod is ilagay yung sayote. Tip lang guys, kung magluluto kayo ng sayote is tanggalin nyo muna yung dagta niya by rubbing it together. At ipaghin natin sa gitna, hugasan nyo siya, tapos tanggalin nyo yung dagta niya kasi dun magiging mapakla yung luto nyo eh. Hindi ko pa siya linalagyan ng soy sauce kasi gusto ko muna na medyo mag-isa na maayos yung paa ng manok bago ko siya lagyan ng pampalasa. Ganyan lang muna. Hayaan lang muna na magkatas lang ng konti itong sayote. Takpan lang muna. Yun, gagamit tayo ng bato puti. Bakit nga na yun. Wala pa. Lagyan lang tayo ng konti sa dalawa. Ang pampalasa ko ngayon is liquid seasoning. Nagkalagay lang ako ng siguro konti lang. Okay, ganyan. Pamintang buo. Ngayon, maglagay tayo ng pineapple juice. Pampatamis na tayo. Gagamit ng asukal ngayon kasi medyo matamis na ito eh. Mas gusto ko sa akin yung pagluto ko ng adobo is medyo matamis eh. Kaya substitute natin sa sugar is itong pineapple juice. Pero kung hindi nyo naman gusto yung lasa ng pineapple juice, adobo nyo, well and good, bahala kayo. Nasa inyo yan. Halo-halo lang. At yun, pag medyo naluto na siya, hahanguin natin siya mamaya at maggagawa ko ng bread ng butter na. Doon ako medyo expert magluto sa fry. So yun. Dito naman sa sayote, tignan natin. Yun, nagtubig na siya. Kita nyo guys. Halo-halo lang. Medyo magsa-translucent kasi ito pag naluto eh. Hayaan nyo lang na ganyan.
Pag mo munang lalagyan ng mga kung ano-anong ingredients kasi hindi maganda. So yun, lagyan na natin ngayon ng oyster sauce itong adobo natin para ito ang isa sa mga tip na binigay sa akin ng tita ko na nagluluto is lagyan mo kahit konti lang na oyster sauce kahit anong lutuin. Except siguro mo sinabawan kapag maglalagay ng oyster sauce at sinabawan. Pag yung mga masarsa na pagkain, lagyan mo ng oyster sauce. Kung hindi oyster sauce, sugar. Yun ang sabi niya. Pero try ko naman siya. Masarap naman. Okay naman. And so, ang nakikita natin na change dito sa mga paa ngayon is medyo nagiging translucent na siya rin. Meaning, close na siya sa pagiging luto. Ang kinukuha lang naman natin dito guys is yung lasa para manuot dun sa loob. Hindi mo natin kailangan na lutong-luto siya kasi fry rin natin siya mamaya halo-halo mo lang, sayote. Pag ganyan na ang itsura niya na, yan, luto na yan, sayote. Ngayon, ilagay na natin yung petchay. Tip lang sa pagluluto ng petchay guys is hugasan nyo na maayos kasi ano yan, may pesticide na pupunta doon sa gitna. At pag ako nagluto ng petchay, ay sweet na tinatanggal ko yung core niya kasi doon pumupunta yung according sa kanila matatanda doon pumupunta yung pesticide sa gitna. Kaya mas maganda na hugasan siya na maayos para manigurado tayo. Habang hihintay natin maluto yung mga linuluto natin ngayon, mag-prepare na natin yung butter. Tansyahan lang tayo. Konting, roughly around siguro 1 cup ng flour. Kasya na yun. 1 cup. All-purpose flour gamit ko. Asin, konting asin. Yan, paminta, ilagay natin dun sa may flour. Ito, gagamitin butter. Halo-halo lang yung flour. By the way, ang gagawin natin guys na butter is dry butter siya. Hindi tayo gamit ng, hindi natin siya dadagdagan ng oblang tubig o kasi pag ako nagluto ng fried chicken, gusto ko yung crispy siya, hindi yung coated mismo na buong manok parang may tinapay. Gusto ko yung crispy lang yung labas niya at yun. Kung magsasabi na naman, so lalaki naman ng hiwa ng petchay. So yours, bahala kayo kung malalaki, maliit. Ang importante lang dito is yung process ng pagluluto So ngayon, di ba, samog na siya. Lagyan mo na siya ngayon ng tubig. Lagyan mo siya ng tubig, konting tubig. And maglagay ka ng secret ingredient ng chop suey, oyster sauce. Ewan ko kung secret pa sa inyo yun. Oyster sauce. Medyo madami. Ganyan dapat. Tapos, maglagay tayo ng pamintang durog. Okay, patayin na natin yung adobo. Luto na yung sauce niya. Glazed na siya. Chop suey ala Jeremiah. Simple lang na luto. Hindi ko actually alam kung chop suey talaga tawag dito pero parang ginisa na may oyster sauce lang. Yun. Lagay mo lang ng konting asin. Sa dalawang pinch. Halo lang. Tapos takpan ulit. Bago tayo pumunta sa labas. Maglalagay tayo ngayon ng isang itlog. Lagay natin mismo dun sa may sa paa. Dun sa may kasi pag ibang tao ginagawa nila ilalagay sa sa lalagyanan tong itlog. Pero ako hindi kasi pag ganun magastos, makakailang itlog ka muna bago ma-coat lahat nung lutuin mo. Manigas ka na, Arwan Yusuf, matakot ka na. Mag-iprito natin siya. 1 by 1 lang guys, wag mong buo-buo para maganda yung pagkakaluto. Coat mo lang siya lahat ng sugar. Yun. Hindi na natin susundin yung
yung style ng fried chicken na dapat fry in batches kasi ito naman is luto na siya tsaka madali na siya, na adobo na siya at yun, mainit naman na siya kaya hindi natin kailangan na fry in batches siya. Hintayin natin maluto, pag binaluto, palitan. Okay. Ganun lang. Yun lang. Yun yung lalo yung una, yun ang sign na luto na siya. So by the way guys, kung nagugustuhan niyo yung yung video na quality ng video ko ngayon is I'm currently using Infinix Note 8. Maganda yung quality ng phone. Pero let's not dive deeper dun sa quality ng phone kasi hindi naman tayo gadget review. And I am currently using also Moza Mini MX for stability kung magalakad-lakad. Good siya for vloggers and yung mga content creators. Kasi affordable siya roughly around less than 5K. For the quality of the product itself, yun, maganda siya. Yan ang kasi para sa akin ang advantage lang ng dry butter siya. Mas crispy yung butter niya kaysa doon sa yung coated, yung wet butter kasi pag yung wet butter kasi parang cake talaga siya mapapalibutan. Matatanggal na yung outline ng paa at saka kumbaga ang nalalasahan mo na lang doon is yung butter mismo, hindi mismo yung yung lasa ng pagkain. Kaya para sa akin dry butter talaga ako kasi nagluluto-luto ako ng mga fried chicken, nag-invent ako ng sarili kong recipe. So far sa lahat ng mga tikman ko na klase ng fried chicken na luto ko, the best pa rin talaga pag dry butter siya. Yun. So, see? Hintayin mo lang siya na maluto. Kumbaga yun. Kasi actually ang isang kagandahan rin kasi ng dry butter is mas tipid siya sa itlog, mas tipid siya sa flour and yung mga accompanying recipe kasi pag wet butter siya talagang magastos talaga. Pero kung mahilig ka rin sa mga ganong klaseng chicken, like chicken ng KFC, talagang wet butter yun hindi okay lang. Pero hindi ako sumili sa gano'n Pasensya na kung hindi pa ako ganun kagaling magsalita sa ganitong kasi first cooking vlog ko. Dati mga content ko kasi is about food review. And sa current situation natin, kakatakot lumabas-labas, kakatakot kumain sa labas, kaya hindi mo na ako gumagawa ng ganun. Tsaka na. Pwede rin naman, hindi ko papalitan yung content ko na food review, pero mas priority ko muna yung mga ganito ngayon. Tsaka priority ko na magbantay sa bahay. Yun. Ow! Hi. So yun, ito na yung linuto ko na sayote. Hindi ko lang kung ito tawag na chopsuey ito, pero dinig ko lang tubig. Yun, pang soup lang na konti. Ayos, para siya may karne din kasi dahil dun sa gawa nung may oyster sauce siya. Tapos ito yung pritong paa. Mabuto. So, yun lang. Kung gusto yung i-try, kaya lang. Sige. Try niyong lutuin. Masarap siya. Pang benta rin pwede rin. So, kung gusto niyo pa ng mga content na katulad nito, please like, share, and subscribe na sa channel ko. Peace out. Next time ulit.